Dagdag bawas sa boto ng PDP laban. Bongo binawasan, saan napunta? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ano na naman Ayan. ito, Comelec? Ang 26 million mahigit na boto ni Senator Bongo, bakit biglang bumaba at nabawasan? Naging 21 million mahigit na lamang. Nag-aalala at Ayan nga yung pinag-uusapan. No, nadidinig nga natin yan. Na bakit nababawasan ang boto kay Senator Bongo? Parang pumapasok sa isip ko na binabawasan nila para hindi maisip ng mga tao na talagang malakas si Senator Bongo. Baka mamaya pag tumakbong presidente yan, no? Sakaling, wag naman sana hindi makatakbo si BP Sara, si Bongo ang tumakbo. Mamaya si Bongo yung manalo. Hindi. Pero ako kahit pa paano, no? Ano't ano man yan, mabawasan, madagdagan, para sa akin talaga, safe na si Senator Bongo. 'Di ba? Kasi alam naman natin si Senator Bongo, sa pagtulong lang marami talagang natulungan, lalong-lalo na yung Malasakit Center. Ang laki talaga ng naging papel niyan sa mga Pilipino. No? Isa ako doon sa nagpapatunay diyan sa Malasakit Center na yan na napakagandang programa yan. No, napakaganda talaga, sobra. No, hindi katulad ng ibang programa na pinapahirapan ka pa. Pero yung Malasakit Center ni Bongo is talagang napakaganda. No, malaki yung naitutulong lalong-lalo na sa mga tao na hindi naman ganun ka yaman o kapera kapag na-o-ospital. No? Talagang si Senator Bongo, saludo tayo diyan. Kahit paano syempre tuwang-tuwa tayo sa nangyari, no? at naghihinala na ang mga netizens na baka magkaroon ng dagdag bawas. Ay, naman. Base rin kasi sa report ng GMA, makikita ninyo mahigit 26 million na ang botong nakuha ni Senator Bongo. Baka sabihin na naman nila nagkaroon ng technical problem. Di ba? Sabi pa ni Miss Sass, GMA News, paki-explain bakit sa balita ninyo 43 minutes ago 26 million na si Bongo, pero sa counting nyo biglang bumalik sa 21 million. Maging si Mr. Will Talker ay napakomento din, from 26 million down to 21 million. Parang yung 5 million na boto ni Senator Bongo parang tinago, di ba pa? Dapat ilabas natin yung totoo. Bakit? Natatakot ba tayo na makita natin si Senator Bongo na umabot ng 30 million votes? No? Na makita ng mga tao na talagang malakas to. Etong si Bongo, alam naman natin galing kay Duterte. At alam naman natin, diba, kung gaano naging tapat si Senator Bongo sa mga Duterte. Grabe yung pagiging solido niya talaga. Halos nung nakulong si PRRD, halos sa lahat ng mga humarap sa stage, nung nagsasalita sila about kay PRRD, ako naramdaman ko talaga, lahat naman sila, nararamdaman natin yung pagkalungkot nila kay PRRD. Pero si Senator Bongo, iba yung naramdaman ko dyan. Talagang ramdam mo yung sakit na nangyari. Apektado si Senator Bongo sa nangyari kay PRRD. Dahil alam naman natin, si Bongo talaga, si Senator, is talagang kasama ni PRRD yan kahit saan. Diba? Hindi iniiwan ni Senator Bongo yan. Kita nyo kahit yung mga medicines ni PRRD is alam na alam ni Senator Bongo kung ano-ano at kung anong oras. Parang lumalabas nang siya yung doktor ni PRRD at siya yung nurse. Talagang kahit nasabihin natin isa na siyang senador, may mataas na sang posisyon, hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo niya kay PRRD. Although maraming tumalikod kay PRRD, pero siya lang. Isa siya. Hindi lang siya lang dahil marami pa namang nananatili sa tabi ni PRRD. Isa siya sa talagang nasa tabi pa rin at hindi nagbago. Pwede pala yan, Comelec. Yung bawas, baka ibigay nyo kay Abalos, ha? Paki-explain na. Bakit biglang bumaba ang mga votes? Ay, hindi. Kung ibibigay yun kay Abalos, syempre nakita naman natin, ang baba kasi ni Abalos Diba? Kung sakasakaling nandoon siya sa mga 15 pababa Diba? 14. Mahahalata yung biglang akyat siya. Kung ibibigay sa iba yun. Diba?
Parang ang laki naman ng itatalon mo nun. Parang sa isang hagdan, 7 yung baitang, tapos nasa unang baitang ka, ano yun, nasa pang-7 hagdan ka kaagad. Malabo yun. Mahahalata yun. No? Yun na lang isagutin kung bakit talaga nabawasan. No? O kung totoo ba yung 26 million votes ni Senator Bongo o yung totoo talaga ang totoo talaga 21 lang. 'Di ba? Dapat sagutin nila 'yan. Pero sa akin kasi nakikita ko talaga ang laki na ng lamang ni parang 25, 26 eh. 'Di ba? Tapos bumagsak nga raw ng ganun. Tapos, 76% pa ang pumasok na vote. Ano kaya ang gagawin sa 24% na natira? Tapos sobrang lapit na ng bilang sa mga nanalo sa natalo. What? Mama, may bigay kay Ben Tulpo. Alam ko yung panlabintatlo si Ben Tulpo, di ba? Si Ben o si Ramon Revilla, si Bong Revilla? Nako. Ayun, maaari doon para matalo si Senator Amy. Kasi si Senator Amy medyo tagilid pa eh. Yung kasunod niya, dikit lang yung lamang eh. No? May explanation naman ang Wandangkan ni JP Facebook page. Ayan. What just happened to the numbers? Can the sudden drop in every senatorial votes be explained? Bongo reached 26 million and now is at 21 million. Based on the graph, everyone is affected. What is going on here? Anyayari? Glitch? Or what? Source is GMA based on Comelec media server. ABS-CBN results also show the same drop. Why? Please do not overreact. Maybe there is a local explanation. Mula sa 26 million na nakuha ni Bongo na boto, abay ang update ng mga media ay 21 million mahigit pa lamang. Ano kaya ang nangyayari? Bakit nabawasan ng boto si Senator Bongo? Kaya naman ang mga netizens ay di maiwasang mag-isip. Baka daw may nangyayari na namang dayaan. Oh, syempre talaga, hindi naman talaga mawawala sa pag-iisip ng mga tao yan. No, kung nakita nilang 26 million tapos naging 21, syempre kahit paano kakabahan sila sa nangyayari. No? Iba kasi yung ngayon, election ngayon, talagang importante talaga yung mga mananalo diyan. Oh, baka mamaya syempre, kanino na naman ibibigay yun? Bakit nawala ng ganyan yan? No, may magic bang mangyayari? 'Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung makakapag-isip sila ng ganun. 'Di ba? Sana wala nang ganyan, wag niyo nang ganyanin na bawas-bawasan pa kung meron man kayong ginagawang ganyan o wala. Kung wala, mas maganda. No, maging lang tayo, maging patas talaga. No? Ipakita natin yung tunay na boto talaga ni Senator Bongo. No? Baka naman may dagdag bawas na boto. Sa kabila ng pangyayaring ito, nagbigay ng mensahe si Vice President Sara. Mga kababayan, I acknowledge the results of the election and express my deep gratitude to all the supporters who stood with us throughout this journey. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Together, we can shape a future that is fair, inclusive, and just. Stand with us. Shukran. Samantala, nagbigay naman ng comment at reaksyon si Mr. Will Talker na talagang solid ang Duterte. Dito natin mapapatunayan na talagang hindi pa rin nawawala ang karisma ng mga Duterte. Yes. Panoorin natin ang buong video. Grabe mga Lods, alam ko medyo nakakagulat ang resulta. So top spot, top 1 si Bongo, pangalawa si Bam Aquino. Grabe no, so nakatulong talaga ang endorsement ng INC sa kanya. Napaka-interesting Ayun. ngayon. Tama nga, nakita ko nga sa Facebook na isa si Bam Aquino sa inendorso ng INC. No, kahit yan sila sabi ko eh. Kaya nga ang INC talaga is nilalapitan ng kahit sinong mga politiko. Pero syempre, yung INC ang mamimili kung sino ang i-endorso nila. No? Kahit sinasabi ng ilan na, bakit? Hindi naman iglesia lahat ng buong Pilipinas ha. Yes, nandoon na nga tayo. Hindi karamihan iglesia. Pero kahit paano, malaki pa rin yan ang magiging epekto yan sa political career mo kung hindi ka susuportahan yan. At malaki din ang maitutulong yan kahit papaano sa political career mo kapag sinuportahan ka niyan. Yun. Kaya kita nyo, no, nung inendorso siya ng INC ito si Bam Aquino, kahit papaano, naging pangalawa pa siya.
'Di ba? Naging pangalawa siya. Nakita natin, no? Iba talaga eh. Kahit pa paano, yung INC nakikita natin yung kahit pa paano may bilang sila pagdating dyan sa eleksyon. No? Yun kasi ang nangunguna ay DDS versus Pink Dilawan. Oo. Parang ano eh, ang nangyari kay Bam Aquino, para siyang pinalaman ni Bongo tsaka ni Bato. Sana mga loyalista. Cope up. Diba? Napaka-interesting. Parang balanse nga yung nangyari. No? Balik tayo. No? Balik tayo sa dati nating kalaban. Pink. Dilawan. Diba? Ay, talagang parang gano'n na nga Mr. Real Talker. No, Black? Nagkaroon ng pwesto na si Dilima sa Kongreso. Nako. At isa pa, sila Jokno, nasa Kongreso na. O, diba? Nanalo yung party list nila. Tama ba yun? Party list ba? O ano? Basta magiging congressman na sila uli eh. Magiging congressman na sila eh. No? Nako parang ito na naman yung pink o yellow war. Parang ganyan. Makikisalo na rin. Pero malaki din yung nagawa ng yung awayan ng Duterte at Marcos. Malaki din kahit pa paano. Siyempre may mga tao din tayo nakakausap na, ano ba yan? Puro sila awayan ng awayan. No? Yung Duterte, Marcos, Duterte, Marcos, Duterte. Kasi may mga nakakausap tayong ganun yung kinakatwiran. Baka mamaya, pumapasok din sa isip ko, baka mamaya is nagagalit na sila sa nangyayari. Parang, sige, wag na namin kayo iboto. Doon na lang kami sa Dilawan kasi sila tahimik. Parang strategy ng Dilawan is napakinabangan pa. Siyempre, parang tatahi-tahimik, nanonood lang tayo, popcorn lang tayo sa Gedli. Habang sila nag-aaway ng ganyan. Yan yung sinasabi ko. No, habang nagbabangayan yung Marcos at Duterte, merong isang umaangat doon sa na hindi nila nalalaman. Baka may nakakalimutan kayo. Yan na nga, nagparamdam na. May dalawang dilaw na nakapasok. Buong akala nga natin, hindi na talaga, wala na sila sa history. Pero nakakapasok sila. Ngayon Nakakalungkot lang mga lords kasi hindi lahat ng Duterte yes. Nakakalungkot ay nakapasok ngayon kahit naman paano ako nalulungkot sa din, Magic syempre. 12. Yes. But at least ang mga Duterte-aligned senators na sina Bongo, which is top 1, Yes. De La Rosa ba to? Si Marcoleta. Grabe si Marcoleta. Good job. Ay, ako talaga. Tuwan-tuwa ako kasi nakapasok hindi ko natatawagin kung Marcoleta si Marcoleta. Senator Marcoleta na. No, Rodante Marcoleta. Senator. No? Talagang isa talaga yan sa maaasahan. Kailangan natin sa Senado ang isang Rodante Marcoleta. Ngayon sila makipagdebate kay Senator Marcoleta. Nagkaroon ng interesante ngayon sa Senado. Of course, si Pia Cayetano. Hindi parang sa akin hindi talaga matatalo yun. Support yan sa mga Duterte. Camille Villar and Amy Marcos. Grabe si Kong Marcoleta, mga lords. The biggest gainer. Astig! Kita mo, di ba? Si Marcoleta, dati sa mga survey, hindi nga pinapakita yung pangalan niya eh. Tapos minsan pumapasok siya sa mga survey, pero hindi siya ganun kataas. Pero nakita naman natin si Kong Marcoleta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-anim siya. Tinalo niya si Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lapid, Marcos. Napakalaking bagay na yun para kay Kong Marcoleta na mailagay siya sa top 6. Diba? Napakalaking bagay na yun. Siyempre, partida na yan, no? Hindi pa natin nakikita kung ano ang magagawa ni Senator Marcoleta sa Senado. Lalong-lalo na kaya kung siya'y maging senador. Kung makita natin lahat na magiging pagkilos niya sa Senado. Diba? Kung tayo ba'y bibilib pa lalo. Baka sa susunod na eleksyon yan, pag tumakbo si Kong Marcoleta, mamayagpag din siya katulad ni Senator Bongo. Diba? Partida na yan. Pang-anim na siya. Diba? We all know si Senator Marcoleta ay talagang pinuprotektahan niya si Vice President VP Inday and a Duterte-aligned candidate. Matakin mo, nakita naman natin sa Kongreso kung paano ipaglaban ni Senator Marcoleta. Nasanay kasi tayo
si VP Sara talaga. Di ba? Kahit pinagtutulong-tulungan siya sa Kongreso, talagang si Senator Marcoleta talaga is naninindigan sa kung anong paniniwala niya. No, hindi siya bumibitaw sa kung sino yung mga taong nasa tabi niya. Yun yung tunay, no? Yun ang tunay na tao para sa akin. Kaya talagang deserve ni Senator Marcoleta yung pagkapanalo niyang yan. Tsaka yung spot na yan as number 6, deserve niya talaga yan. Solid! I'm really happy sa totoo lang kay Kong and right now, Senator Marcoleta. No? And parang sure na to eh. Sure na tong si Kong Marcoleta. Wala na, sure na yan. Senator Marcoleta, good job po. We are so happy and sana po ay patuloy niyo pong protektahan si Vice President Sara Duterte. Yes. Number 6 na si Marcoleta. Number 6. Galing. I think naging effective yung strategy na ginawa, last minute strategy na ginawa ni Senator Amy at ni Villar Yes. na magpa-adapt sa PDP. Yes. I think lalo kay kay Senator Amy, tama ka Mr. Lutoker, kahit pa paanong malaki yung naging epekto nun, no? Kasi nakita naman natin sa mga surveys is hindi natin nakikita yung pangalan ni Senator Amy sa top 12. Pero dito nga sa eleksyon is lumabas ang pangalan ni Senator Amy sa top 12. Although nasa top 12 siya, pero kahit pa paano alam ko, hindi na mawawala sa top 12 yan. No? Kahit pa paano nakapasok na siya. At sinasabi ko nga, may pag-asa na talaga na maipaglaban o maituloy ni Senator Amy kung ano yung sinimulan niya na sana nga ay gawin niya. No? Kasi hindi talaga nawawala minsan sa ibang tao na nagsasalita sa kanya, naku na kapag nanalo yan, baka mamaya hindi niya na ituloy yan. Baka mamaya sa simula lang yan. Yun. Kailangan ngayon, dito mapapatunayan ni Senator Amy na mali yung mga sinasabi sa kanya ng taong bayan. Kumbaga, yung top 12 na yan is parang binigyan siya ng pagkakataon na patunayan niya ang sarili niya. Kahit nai-involve, no? Nai-involve ang pangalan nila sa hindi magandang resulta sa mga tao. 'Di ba? Kumbaga, ito yung pagkakataon ni Senator Amy na panindigan, patunayan kung ano yung mga sinimulan niya, ipakita sa lahat ng mga tao na hindi lahat sila ay ganon o hindi na mali ang iniisip tungkol sa kanya. No? Ito yung pagkakataon na dapat niyang patunayan yan. No? Para baka sa susunod is mas tumaas na siya. Kasi si Senator Amy, hindi naman nalalagay sa top 12 yan eh. Si Senator Amy na-judge sa top 4, top 6. Di ba? Nandoon niya si Senator Amy 5. O hindi nawawala. Pero ngayon nakita naman natin yung parang pasang-awa yung pagkakapanalo niya. Pero ito yung yung pagkakapanalo niya siguro, it's time na patunayan niya naman ang sarili niya. Na totoo siya sa ginagawa niya. Naging advantage pa nila yon. At mas na-secure pa nila ang spot nila sa Magic 12. Saan official pa naman, no? Pero aangat pa to eh. Angat. Diba? So sa 11 spot, tsaka magkalapit lang sila ni Lito Lapid eh. nasa 11 si Senator Amy Marcos. Imagine mo, nasa 11 pa si Senator. Talo pa siya ni Villar Camille with 12.8 million. Grabe, napaka-interesting ng nangyayari ngayong Pero si Supremo, no? Ang lakas eh, no? Kita naman natin, hindi nawawala si Senado si Supremo. standing, mga lords. Kawawa naman itong si Bebe Girl! Bebe Girl! Top 40 man tayo, Bebe Girl! Kasi naman eh, di ba? Ang dami-dami mong papangarapin bakit sa pagiging senador pa. Siyempre alam naman natin, no? Sa Kongreso pa lang is marami nang naiinis sa'yo. No? Bakit pinangarap mo pa yung pagiging senador? Oh. Ayan tuloy yung nangyaring resulta. So paano yan? Parang magpapahinga ka muna, ma'am. Diyan ka muna sa bahay nyo. Oh, manood ka muna. O baka gawin mo, magprotesta ka muna dyan sa kalsada. Total naman, gano'n naman yung ginagawa mo dati, ma'am. Ay, nako. Mamundok ka na lang kasi, Bebe Girl. Lagyan si Mr. Ang saklap Talker. naman ng buhay Lakas mo. mga Alaska. Ayaw na nga sa'yo ng meta. Ayaw pa sa'yo ng mga tao. Ang saklap. Ano may Mr. Talker, no? Ayaw na kay Castro ng meta. Ayaw pa sa kanya ng mga tao.
Parang kung ako, hindi na ako tatakbo kung ganyan eh. Sa totoo lang, ayoko na. Hindi na ako, parang sirang laban na ako dyan. Hindi na ako para tumakbo pa. Kasi kung alam ko yung mga tao, kita mo nasa 40 ka o ano, ang baba-baba mo, halos hindi ka nakasampa ng top 20. Eh doon pa lang, di ba? Makikita mo na sa sarili mo na talagang parang konti lang sumusuporta sa'yo. Pero kahit pa paano ha, naka 3 million siya ha. Oh, naka 3 million si Castro. Kahit pa paano, nakakuha siya ng ganyang bilang. Oh, may 3 million pa siyang nauuto. Oh. Oy, not bad, pero not bad, bebe girl ha. Naka 3 million, bebe girl. Sino naman kaya yung 3 million na yan? Grabe ha, ang dami nyo nang na-recruit ha. Mga lods, hindi kinaya ng 20 pesos per kilo. Talo pa rin si Gwen Garcia ng Cebu. Wala na. Boom! Ang mga tao kasi matatalino na ngayon eh. No? Siguro kahit nangako ka ng mga ganyan, kung ibibigay mo na sa mga tao, tatanggapin nila yan. Pero syempre, nakatatak na sa isip nila kung sino talaga yung nasa puso nila. 'Di ba? Hindi na iba na isip ng tao ngayon, hindi na katulad ng dati. Kasi sumanib ka kasi kay bebe. Talo! And congratulations, Province of Cebu. Ayun, bago na Meron naman na kayong governor bagong nila. gobernador. Oo, parang ka-close ni BP Sara kasi nakita ko yung video, nag-uusap sila eh. No, yung bagong governor. Na hindi high blood. Woo! Ang galing, no? So, Punto. Governor Pam, congratulations po. The biggest loser talaga si Gwen Garcia ngayong election. Mali kasi move niya eh. Alam na alam niya na galit ang mga tao sa Cebu sa ginawa ni BBM sa pag-surrender niya kay Tatay Digong. Sumanib pa ang Oo. wapak. Masyado siyang naging kumpiyansa At ang kasi. ginawa nila, diba, siguro, diba, nagpa 20 pesos sila, pakulo nila 20 pesos per Hindi kilo rin na bigas kinaya. daw. Hindi pa rin kinag... Pustahan tayo, yung 20 pesos na yan, wala na yan. Sa ngayong eleksyon lang naman yan. Di ba? Ngayon lang yan. Kaya balik na naman tayo sa normal price. At ang gimmick niya. Ang malaking tanong dito mga lords, ibabalik pa ba nila ang 20 pesos per Ayun, kilo ayun ang tanong. after election? Wala na yan para sa akin. Sang-ayon ba kayo mga kasweet at satisfied ba kayo sa naging resulta ng Ayan, mga midterm senatorial race election? Pasok ba ang inyong mga manok sa Magic 12? Ano ang inyong opinion? Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Syempre supportahan natin yan. So kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.